Ito yung problem natin. A kid launches a water balloon from the balcony. The trajectory is described by the function. Ito yung function natin. Ht is equals to negative 16t squared plus 64t plus 80. So, bali ganito yung itsura niya. Yan. Ito yung balcony. Ito yung bata. Naghagis ngayon siya ng balloon. Ngayon, ang hahanapin natin ay yung maximum height. Ano yung maximum height na marireach ng balloon sa paghagis ng bata? At saka, ano yung magiging acceleration ng balloon after 3 seconds? Ngayon, ang mag-stand natin is t will stand as time in seconds and h of t will stand as the height of the balloon in feet. So, ito ang computation natin. Yung ating given function ay negative 16t squared plus 64t plus 80. Dahil, yung exponent niya ay 2, alam natin na isa siyang quadratic base sa kanyang given. Ngayon, kukunin natin yung a, b, and c para gamitin yung formula na negative b over 2a para makuha natin yung time niya. Ang a, b, and c, kukunin mo lang yung numerical coefficient ng bawat isa sa kanila. A, dito sa may t squared, negative 16. Yung b, yung isang level lang siya. Wala siyang exponent na 2, 3, 4, 5. Bali, 64. Tas yung 80, siya yung walang coefficient. Bale, yung A is negative 16, B is 64, C is 80. Yung equation natin ay negative B over 2A. Isa-substitute mo lang siya ngayon. Bale, negative B, 64. Bale, magiging negative 64 all over 2 dito times A, 16. Ang kakalabasan niya ay 2. Pag kinalculate mo siya, magiging 2. Bale, 2. Ito na ngayon ng 2 seconds. Ito na ngayon ang ating time. Tapos ngayon, para makompute natin kung ano yung maximum height na marireach ng balloon, kasi yung unang tanong natin, di ba, ano yung maximum height na marireach ng balloon. Para makuha natin yung maximum height, isa-substitute natin yung 2 sa ating given na function. Di ba 2 seconds, baliin yung time niya. T stands as time. Bali yung 2, substitute siya natin dito sa t. Bali negative 16t squared plus 64t plus 80. Ito yung given function natin. Substituting all the t's by 2, magiging negative 16 times 2 squared plus 64 times 2 plus 80. Pag kinalculate mo siya sa calculator, magiging 144 feet. Bale, ang ating unang tanong na maximum height ng balloon ay nakuha na natin. Bale, 144 feet ang ating maximum height ng balloon. Tapos ngayon, para ma-check natin kung tama siya, may ginawa ako dito na simple lang pero na-check ko na tama siya. Kukunin natin yung first derivative ng ating given function. Diba yung given function natin, ito? Ht is equals negative 16t squared plus 64t plus 80. Para makuha yung ating first derivative, yung basic rules lang ng derivative, bale 2 times negative 16, bale negative 32 plus t plus 64. Eto, cancel tong t, cancel out tong 80, yung 80, 0 na siya. Kaya, eto na lang tong function natin, negative 32t plus 64. Ngayon, ino-note lang natin na yung para malaman natin siya, yung maximum height ng lobo occurs when the balloon changes direction. Sa madaling salita, when the rate of change is 0, the balloon is at max. Ibig sabihin, pag 0 yung rate of change, tama, nasa max na yung balloon natin. Ngayon, di ba yung nakuha nating time is 2 seconds? Substitute natin yung 2 seconds sa negative 32, bali magiging negative 64 siya. Plus 64 is equals to 0. Bali nakuha natin na tama yung 2 seconds natin. Tama rin yung 144 feet natin as max height
Ngayon, paano natin makukuha yung acceleration niya in 3 seconds? Kukunin lang natin yung second derivative ng ating function. Bali, yung first derivative is negative 32t plus 64. Para makuha yung second derivative, basic derivative lang din yung basic rules ng derivative. Cancel yung 64, magiging 0, tapos yung t, cancel yung t, may iwan yung negative 32. Bali, second derivative ay negative 32. Kaya, bali, acceleration niya in 3 seconds is negative 32 feet per second squared. So, nasagot natin yung dalawang tanong using first and higher derivatives dito. Bali, acceleration in 3 seconds is negative 32 feet per second and maximum height is 144 feet. So, ayun.